Obsessive compulsive disorder, or OCD, is a mental health issue that is characterized by persistent, unwanted thoughts or obsessions, and repetitive behaviors or mental acts that individuals feel compelled to perform. People with OCD usually experience distress and anxiety due to the intrusive nature of their obsessive thoughts, and engage in compulsive behaviors to alleviate that anxiety. Ako po si Aljoel, inyong nurse po, at ako po mag-i-interview sa inyo ngayon. Good morning po, nurse. Good morning. So, maaari niyo po bang sabihin ang inyong pangalan at kung ilang taon na po kayo? Ako po si Dr. Freya Lumanta, 22 years old. Base sa aming paunang interview, si Mr. Lumanta ay 23 taong gulang na. Ipinanganak siya noong January 1, 2001 sa Davao del Sur. Kasalukuyang nakatira sa Bulaong, Jansan kasama ang kanyang ina at isang kapatid. Siya ay tumigil muna sa pag-aaral upang matustusan ang kanyang ina at kanyang kapatid. At ayon sa kanya, Ano po ang mga concern niyo, sir, at bakit po kayo naparito? Kasi po, feel ko po parang ginakabahan ako. Tsaka, palagi maraming iniisip. Tsaka ayun nga, medyo hindi makapag-focus. Kailan po nagsimula ang pag-iisip niyo ng mga ganyang bagay? Actually, nangyari yun last year pa sa pagkakaalala ko lang. Yun nga, last year pa. May I know po if meron po bang nangyari last year na sa tingin niyo po naging dahilan ng concern niyo ngayon? Nangyari last year, last year kasi, yung bahay namin ninakawan kami. Tsaka, di lang basta-basta ninakawan, sinunugan pa. Tsaka yun, kasi nga, nakalimutan ko magsara ng mga pinto. Tsaka, isa din yun sa dahilan, baka naglala kasi namatay kasi yung tatay ko. Natake siya sa puso ng pagkasunod ng bahay. Nasubukan niyo na po ba dati magpakonsulta sa psychiatrist? Hindi. First time ko to. Kasi ayun nga, in-encourage ako ni nanay na magpa-konsulta kasi sa tingin ko rin na lumalala yung sitwasyon. Sa tingin niyo po, paano ito nakaka-apekto sa inyong trabaho at sa mga ginagawa niyo pang araw-araw? Sa akin lang, kumbaga, nakaka-distract siya kasi di ako mag-isip ng maayos, kumbaga, maraming iniisip kung ano ba, nalak ko ba yung bahay, kasi baka manakawan kami ulit. Tsaka, yun. Since hindi po kayo makatulog na maayos, nasubukan niyo po bang uminom ng gamot pagpatulog? Sa akin lang hindi. Kasi baka hindi ako mag-isip ko. Parang, kasi inisip ko parang may dadating na naman, may nanakan na naman sa akin. Baka di ako mag-isip. Opo. May kilala po ba kayong kamag-anak niyo na mental challenge o di kaya may masamang bisyo? Kamag-anak? Sa pagkakaalala ko parang wala naman. Between being healthy or not, sa tingin niyo po, saan po kayo doon? Siyempre dun sa healthy kasi napapansin ko na talaga sa sarili ko mismo. Parang may mali talaga. Parang may normal na akong feel. Kaya ako ipapak-check up na talaga. Meron po ba kayong basihan para maging healthy? Para sa akin lang kasi ako base sa sitwasyon ko, unhealthy na siya. Paging healthy, yung proper hours of sleep, yun, tamang oras ng pagtulog, yung pagkain, mga ganun, pagkain ng mga healthy na pagkain, syempre, tsaka yung pagtutulog ng tulog sa tamang oras. So ngayon po, ano po ang nararamdaman niyo? Sa akin okay lang. Tsaka, talaga yung concern ko lang is yung pagtulog ko. At saka yung maraming inisip mo, parang maraming bumabagabag sa akin. Kasi sinabi niyo pong mga bagay na bumabagabag sa inyo, paano po ito nakaka-apekto sa mga desisyon niyo sa buhay? Alam mo kasi, yung sa bahay, yung mga nanay at kapatid ko, palagi kasi check yung
yung pinto. Tapos, paano ba naman yun? Sinasabihan ako nila ng OA eh. Sino ba namang, sinecheck ko lang naman, para sa kanila lang naman yun, para maging mabuti sila, para maging okay sila. Napapanatag ba ang iyong loob kung paulit-ulit mong sinusuri ang bawat sulok ng iyong bahay? Oo, syempre, napanatag naman kasi para sa safety nila. Tsaka pag nagagawa ko yun, parang medyo naging okay na. Sa tingin niyo po, ano po ang inyong gampanin sa inyong pamilya? Sa akin lang, simula nung ano kasi, nung nawala si tatay. Ako yung silbing naging haligi ng tahanan. Ang ganun, mga gampanin ni tatay akong gumagawa. So, sa inyong pong trabaho, maayos po ba ang relasyon niyo sa inyong mga katrabaho? Oo, okay naman. Kaso lang, sinasabihin lang ako na perfectionist. Sa palagay niyo po, bakit nila nasabi yun? Kasi gusto ko kasi na ano eh, yung mga gamit ko, naka-organize na lahat. Tsaka ayoko nang kamakalat, yung gano'n. Ayoko na, ito, mas maganda kasi tignan, tsaka maganda tignan yung malinis tignan. Pag naka-organize na lahat. Pero naranasan niyo na pong makipagrelasyon? Oo, dati. Tsaka 3 months na kaming wala. Simula nung namatay si tatay. Maaari ko po bang malaman ang dahilan? Una, okay naman kami. Una. Kaso lang, yung ayaw niya yung sinisita ko siya eh. Ayaw niya talaga. Yung mga kalat niya, gusto kasi na yung parang organize sa lahat na ganito, ganito. Siya ang sobrang kalat niya, ayaw ko ng ganun. Tsaka ayaw niya talaga yung sasabihan ko siya, yun yung talaga. Tsaka yun na. So, maliban po dyan, sir, naranasan niyo na po ba na makalimutan kung nasaan kayo or kung anong petsa na? Wala naman, pero may ginagawa kasi, actually gumagawa ko ng to-do list, ng anong gagawin ko ng araw-araw. Yun lang, pero pag wala ako sa bahay, kasi nasa bahay yun, hindi ako mapakalipag na baka may malimutan ako. Yun po pag pumunta ako ng bahay, ginagawa ko, tinitignan ko muna yun. May napansin ba kayong pagbabago sa inyong memorya? Katulad ng pagiging makakalimutin? Wala naman, kasi yun nga, bago ako aalis, tsaka may gagawin. Tinitignan ko muna talaga, sinusigurado kung anong gagawin ko, at tsaka yung mga bagay-bagay na gagawin ko pa. So, inyo naman pong eating habits, meron po ba kayong mga nakasanayan gawin muna bago kumain? Meron, pero ano lang, mga basic lang. Kasi yung pinggan ko, may separate talaga akong gamit eh. Separate yung plato ko, yung kutsara ko. Tsaka bago ko muna gamit, parang hugasan ko muna, lalagyan ko ng mainit na tubig, para sterilize talaga. Tsaka yun lang, may gamit akong iba.